Grabe guys, napakarami pong bumili ng tablet ito ngayon. Dahil hindi nga lang po basta malakas yung kanyang processor, na meron nga pong 8S Gen 4 na processor. Meron din po siyang malaking battery, na meron pong 9200 mAh siya battery. At meron pa siyang napakagandang display, na merong 11.2 inches, na meron pong 144Hz sa refresh rate, at 3.2K na resolution, para nga po sa 11 inches sa display. I think guys, sa ganyan pa lang pong combination ng specs, hindi na po nakakapagtaka na marami po talagang bibili ng ganitong klase ng tablet ngayon. Wala na guys, finish na. Ito na po ang pinakamagandang tablet ngayon para sa akin. Para po sa may 15,000 na presyo niya pagka nakasil ngayon. Alam na natin guys ang performance ng Snapdragon 8S Gen 4. Literal po na halimaw yan. Basic na po guys ang Mobile Legends sa kanya. Samahan pa nga po ng 4 na speaker. And yet guys, tignan nyo naman kung gaano po kanipis yung tablet na to. Ito nga po pala guys ang Xiaomi Pad 8. Noon pa man guys, talagang gustong-gusto ko lang Xiaomi Pad series nga po ni Xiaomi. Dahil wala pong sablay yung mga tablet nga po nila. Unlike nga po sa mga smartphone na nagiging mahal na po yung mga presyo. Pero dito po sa mga tablet nila, sa may Xiaomi Pad series, talagang paganda po ng paganda. And yet yung presyo po ng mga tablet nila, ganun pa rin guys. Actually guys, iPad po ang main target ng tablet na to. Para po sa combination ng kanyang specs. Pero guys, alam niyo naman ang iPad. Ang pinakamurang iPad po ngayon is nasa kulang 20k nga po yung presyo pagka naka-sale. Pero pagka po hindi naka-sale, is higit 20k po yung presyo ng iPad. Pero itong si Xiaomi Pad 8 nga guys, is nagse-sale po siya ng around 15,000 lang. At para sa akin guys, para po sa may ganyang presyo, hindi po tayo magkakamali dito po sa may Xiaomi Pad 8 ngayon. Syempre guys, hindi naman perfect yung tablet na to. Still, meron pa rin po mga tinipid si Xiaomi dito para nga po maibigay sa atin yung napakalakas sa performance. And yet guys napakamakatwiran na presyo pa rin. Guys, kaysa bumili po tayo ng ibang tablet na brand sa ganitong presyo, wala na po tayong ibang ganitong klase ng tablet na makukuha na meron pong ganitong klase ng specs ngayon guys, para po sa napakamurang presyo. Di hamak na napakasulit po ng Xiaomi Pad 8 ngayon. Kaya ito po yung pinakamagandang tablet para sa akin ngayon nga po 2026. Pero tulad nga po ng sabi ko kanina, hindi po perfect yung tablet na to para nga po makapagbigay si Xiaomi ng napakagandang overall na specs. Siyempre, ano ba ang tinipid ni Xiaomi dito? Guys, ang isang tinipid lang po ni Xiaomi dito na sa tingin ko is logical lang naman. Dahil noon pa man guys, sa may Xiaomi Pad 5 pa lang at hanggang dito nga po sa may Xiaomi Pad 8, ang storage pa rin po ng mga tablet nila is naka base version pa rin po na naka 128 pa rin guys. Pero kung di mo naman kailangan guys ng malaking storage at gusto nyo lang po ng malaking battery, magandang display at malakas po na performance, I think enough naman na po ang 128GB. Dahil siguro naman guys, marami pong bibili ng ganitong klase ng tablet. Kaya sigurado naman guys, meron na po kayong mga gaming po na gamit kayon. O meron po kayong smartphone na gamit na meron pong malaking storage. Marirecommend ko lang po ang ganitong klase ng tablet. Kung meron po kayong mga games na nilalaro na gusto nyo pong laruin sa malaking display. At kung mahilig lang po kayo mag-YouTube at mahilig po kayo mag-Netflix. Sa tingin ko po, napaka-perfect po ng tablet na to sa inyo. Meron din namang 256GB na version ng Xiaomi Pad 8. Ang problema lang guys is nasa lagpas 20k pa po yung presyo niya. At sa tingin ko, hindi po worth it guys yung higit 5k po na idadagdag natin para lang po sa may additional na 128GB sa may storage niya. Guys, kung sakali maglalagay po kayo ng ilang games dito, mas okay po na ang ilagay niyo po mga games sa kanya is yung maganda pong laruin sa malaking display compare nga po sa maliit na smartphone. I think doon po perfect ang tablet na to. Dahil malaki po guys ang 11 inches sa display. I mean 11.2 inches to be exact. Compare nga po sa compact tablet guys na merong 8.8 inches lang. Ayan po guys yung malaking difference nila guys oh. Napakalaki po ng 11 inches. Compare nga po sa may 8.8 inches. How much more guys kung maglalagay pa tayo ng isang smartphone. Ito po guys yung quick comparison nila. Yan guys oh. Ito po yung 11 inches. Ito po yung 8.8 inches. At ito naman guys yung less than 7 inches sa display. Ayan po guys yung quick comparison ng kanilang mga display dyan. I mean yung mga size po nila. Dahil para sa akin guys, meron po mga certain games na perfect po laruin dito. Pero meron din po mga certain games na sa tingin ko hindi po magandang laruin sa malaking display. Kaya para sa akin kung sakaling naglalaro nga po kayo ng Delta Force, I think perfect lang po sa akin ng 8.8 inches. Masyadong malaki na po guys ang 11 inches. Pero para sa akin kung hindi ka naman naglalaro ng Delta Force, at kung sakaling mahilig din po kayo manood ng movie, at nagne-Netflix po kayo, at kung ano ng mga streaming services, I think perfect na po guys ang 11 inches para manood nga po ng mga movie. Guys, maganda rin naman manood dito ng mga movie,
Pero di hawak na mas gusto ko po manood. Siyempre sa mas malaking display. Definitely sa Mobile Legends, okay pa rin po ang ganitong klase ng display. Di nasa baba lang naman guys yung kanilang mga pindutan. Or kahit nga po dito sa may solo leveling, meron naman siyang automatic mode. Kaya okay pa rin naman siyang laruin dito sa malaking display. Guys, paalala ko lang po pala, wala nga palang SD card slot to. At wala rin po siyang SIM card slot. Kaya ko po nasabi na si iPad po talaga yung target ng tablet na to. Dahil ganun din po si iPad guys. Naka 128 din. Wala rin pong SD card slot at syempre wala rin pong SIM card slot. Perfect lang po talaga guys ang ganito klase ng tablet pagka nasa bahay lang tayo dahil nga doon tayo may wifi. Or kung sakaling gagamitin nyo mo siya sa labas. Eh syempre kailangan po nyo ng hotspot para makapag-internet po tayo. At para sa akin guys, I think di naman na issue yan yung wala nga po siyang SIM card slot. Dahil karamihan naman sa mga magagandang tablet guys, eh wala po talagang SIM card slot. Pero kung gusto nyo nga po ng SIM card slot, eh yung bilhin po natin. Yung mga tablet po nila Infinix, saka po nila Tecno, saka po nila Itel. Ang problema guys, good luck po makakuha tayo ng malakas sa processor. Dahil puro mga naka G100 lang po yung mga tablet po nila. Kumbaga guys, maganda pong gamitin yung ganong klase ng tablet kung pang research lang or kung panonood lang ng mga videos. Pero kung pang gaming po, eh bagsak po yun guys. Guys, hindi nga lang palabas sa tablet to. Dahil binigyan nga rin po pala tayo ng Xiaomi ng wireless nga po na keyboard. Ito guys, oh. Case din po siya ng tablet. At at the same time, meron po siyang keyboard na nakalagay dyan. Kaya sa tingin ko, maganda rin po siyang gamitin as laptop guys kung sakali nga po. Hindi ko na nga lang po ito bubuksan guys para kung sakaling yung bibili po ng tablet na to, eh seal pa rin po niya makukuha. Itong keyboard niya po nakasama niya dyan. Guys, remind ko lang po kayo, Snapdragon 8S Gen 4 po yung processor nito. Masyadong malakas to guys para sa isang tablet ngayon. At wag niyo po sasayangin ito para ipang YouTube lang or ipang Netflix lang. Dahil literal po nahalimo yung kanyang processor. Even nga po sa may Legend of Ymir, wala rin pong problema sa may tablet na to. Siguro guys, kung maglalagay po kayo ng medyo heavy duty game sa kanya, makakapaglagay naman kayo. Kaso baka nga po isang Genshin Impact lang or isang Wuthering Waves lang. Dahil sigurado mapupuno po agad yung 128GB pagka po dalawang klase ng games yung nilagay nyo. Na ganyan nga po kalaki yung kakainin sa may storage. Pero kung sakali nga po maglalagay lang kayo ng medyo maliliit na games, eh sa tingin ko okay naman na po guys ang 128GB. Dahil dito nga po sa may Mobile Legends, sa may Solo Leveling, sa may Tomb Raider, sa may Legend of Ymir, is meron pa tayo natirang 45GB na available sa kanya. Diyan nga po sa may storage. I think sapat na po yan para pa sa ibang application na ilalagay nyo po sa may tablet na to. Sinubukan ko nga rin po palagi ang Tomb Raider sa kanya. Official na nga po pala ito sa may Play Store guys. At maganda rin po yung performance siya dito sa may Xiaomi Pad 8. Kailan lang guys, sa may PS4 ko pa nilalaro to. Pero ngayon, kaya-kaya na po ng mga modern na mga gaming phone ngayon at mga magagandang tablet ngayon guys. Kung sakaling nabibitin ka guys sa may 128GB na internal storage niya, ang pwede nyo pong gawin, pagtapos nyo pong laruin ng Tomb Raider, uninstall nyo na po, then saka po kayo maglagay ng bagong lalaroin nyo. Ito yung best example guys ang ibig kong sabihin kanina na may mga games mo na magandang laruin sa malaking display. Dahil mag-connect ko lang po na controller sa kanya, eh para ka na naka PS4 dito guys, sa may Xiaomi Pad 8. Muntik ko na makalimutan guys, meron nga rin po pala siyang desktop mode. Pero sa tingin ko, kailangan pa niya ng malaking improvement dito guys. Hintay pa tayo ng ilang taon, siguradong mai-improve pa ni Xiaomi itong desktop mode nila dito nga po sa may Xiaomi Pad 8. Kaya kung sakaling naghahanap po kayo ng tablet guys na global version na meron pong magandang specs, maganda po kayo consider ngayon, ang Xiaomi Pad 8. Hintayin nyo lang po sa may panahon ng sale. Then doon nyo po siya makukuha sa murang presyo po niya na around 15,000 lang. Yun lang po guys, balik na lang po yung video natin. Thanks for watching.